And once again guys, welcome to our session number 7, I believe. So in our session number 6, no, we have talked about liquidity. Actually, the general theory. So let's apply it sa session 7. Liquidity in the market or in the charts to be specific. How do we even find them? So guys, let me show you muna. The simplest. Liquidity are found everywhere. When we say liquidity, pwede na natin i-simplify. Orders. So, just by looking at the market, let's replay para mas ma-live chart natin siya. So, replay tayo. Let's say 2023, January 1. Just by looking at this guys, the chart. Sa tingin nyo, saan kaya sila nakaabang ng buy order? Like, pagka nagpunta dito yung price na to, saan kaya sila sa tingin nyo magsisibilihan? Siyempre, basic concept. Swing low. Probably dahil mura ang price ng ZEC dito. So we are talking about ZEC ha. Dahil mura ang price ng ZEC dito, hindi baka diyan sila magsibilihan, di ba? And pagka umabot dito sa price na to, yung market, baka diyan sila magsibentahan. So ano ibig sabihin? Sa itaas nitong swing high na to, okay? So when we talk about liquidity, I want you guys to imagine liquidity as a zone sa taas or baba ng mga swing high and swing low for now. Ano yung sabihin yan? Madami pong dito na nakaposition. Many traders want to go long here. Or when we say long, buy. They want to buy. Siyempre, dahil mura ang ZEC, $28 lang banda, $32. Dito, mataas ang price ng ZEC, 64. So, of course, many traders wants to sell here. Simple concept. Okay? Now, I'm going to remove the box and I want you guys what would happen. I want you guys to observe what would happen. Ha? Pag nilagpasan yung area na yan, ha? So, tingnan natin kung paano gumagana liquidity. Just know that madaming nakaabang dito for long or nakabay. Gusto nilang bumili dito. And sa taas, madaming nakaabang for short or sell. Sabihin, ganito lang yan. Kapag ka ang price nagpunta sa baba ng linya na yan, there's a chance only ha, naangat yan. Or vice versa, if umangat dito ang price, bababa. Because madaming nakaabang for short, for sell. Sa taas. Sa baba, madaming nakaabang for buy. Madaming gustong bumili. Very simple concept. Let's replay the charts. So, abang tayo ha. So, ngayon umangat ang market, meaning madaming bumibili ng ZEC. So, naglalaban yung buyers and sellers. So, right now, lamang ata ang buyers kasi umangat ang price. Tingnan natin if magkaka-break of structure dito sa taas. Pag nagka-break of structure, ibig sabihin lamang ang buyers. Nagko-consolidate. Wait natin. So, consolidation pa din tayo. Okay. So, lamang talaga ang buyers. Nagka-break of structure na tayo, ano? But, ayan. So, lumabang ang sellers. So, for now, naglalaban sila dyan sa loob na yan. But, tingnan natin guys. Ha? Tingnan nyo guys mangyayari. Kita nyo yun? Bumagsak siya saglit sa linya na yan. Ba't umangat? Bakit kaya siya umangat? Ano sinabi ko kanina? This is an area of liquidity. So, this is the first type of area of liquidity. Swing points. Highs and lows. Anong ginawa guys pagkababa dito? May mga nakaabang dito for buy. Gusto nila mag-buy sa area na to. So, ano nangyari? Umangat yung price. Biglaan. Tingnan natin kung mag-uptrend ba siya or tutuloy siya pataas or hindi na. But, to prove that my point is correct, umangat talaga yung price, di ba? Hindi man siya like lumipad ng sobra like what we are expecting, but still, kita nyo yun? Bumalik siya sa loob. Umangat siya kasi may liquidity dito sa area na to. Okay po. So, let's watch. Tingnan natin if tutuloy siya paangat.
So ngayon actually, dalawa na titingnan ko liquidity dito. Ito naman. Yan na. Burahin ko muna to. Okay? So, ngayon guys, itong liquidity na to, tapos na tayo dyan. So, iwan na natin yan. Ano na bago liquidity natin ngayon? Ito. Yan. So, wala na yon, tapos na yon. Guys, kapag ang liquidity area is nahawakan na, or like na-touch na, wala na yan, ubos na orders dyan. Ngayon, bago na mga orders, andito na yung mga orders natin sa baba. Isipin nyo guys ha, hindi tayo nagre-refer to a candle. No. I am not referring to a candle ha. No. When we say liquidity, I am referring to the empty space below the candle. Empty space. Yang area na to, ito nakita yung area na walang laman, that is liquidity. Madaming orders dyan. Nakaabang sila for long. And if you guys want to visualize this, ganyan yan. Madaming nakaabang dyan for long. Kasi nga, mababang price yan. Siyempre, ikaw, anong bibilin mo na item? Di ba siyempre, pagka bibili ka ng item, gusto mo mababang price? So, yan, nakaabang sila na dyan for long. Okay, nakaabang sila dyan for long. Ganyan itsura niyan. So, I'm just trying to simplify things, ha? Yan yung simplified explanation ng liquidity. So, now let's watch again. So, tingnan natin. So, this is the first type of liquidity po, swing points. Kapag nakita kayo ng swing points like this, like high and low na very, very obvious, expect nyo that there would be a reversal. Tingnan natin ha, yan, malapit nyo na maabot yung linya. Sana, lagpasan yung linya and ma-prove natin yung point. Okay? Tingnan natin ha. Minsan nga, ganyan na nangyayari. Oh. Hindi pa niya nahawakan yung mismong linya. Tingnan natin kung ano mangyayari ha. Oops. So, okay. Bumagsak ng sobra. But that's okay. Once again, this is just a probability na lilipad siya. Tingnan natin what would happen ha. So, ano nangyari guys? Yes, bumagsak siya. But what happened afterwards? Umakyat. Hindi man siya yung biglang akyat, but it proved our point. That madaming nakaabang dito ng long orders kaya yan umangat. Okay? So ngayon, nagamit na to, kalimutan na yan, bago na ang titingnan natin. Ito di pa nagagamit, and ito naman yung pangalawa. Okay, so dalawa na yung pinapanood natin ngayon. Ayan na, dalawa na. So, wala na, nagamit na yon. So, ipapansin nyo guys, yung concept na liquidity, pag nabe-break yan, nagkakaroon ng break-up structure. So, bakit? Ipapansin nyo, ganito yung chart natin, di ba? It's because, kada linya natin, like swing high, pasok yan dyan, merong liquidity sa area na to, kaya siya bumababa. May mga orders dito, may mga nakaabang dito na magbenta sa price na yan, kaya po bumababa saglit si price. But, let's continue. So, it's all about observation, guys. So, sorry, medyo mabagal yung chart, no? Let's go sa daily time frame. Baka mas prefer nyo sa daily time frame sumilip. So, actually, ito yung swing high na nakita kong bago, saka swing low. Tingnan natin, ha? So, tingnan natin. Uy! Kitang-kita, guys. Reversal. Grabe yung reversal. Bagsak. Diba? So, ayan. Sabihin, malakas yung sellers. Oh, inabot tong kabila. Ano mangyayari ngayon sa kabila? Ano mangyayari sa kabila? Possible reversal. Kita, nag-reverse siya saglit. Kahit pa paano, nag-reverse siya. Diba? Though, hindi natin alam kung gano'n. Ayun. So, now, eto, may bago tayo na buo. Nagamit niya na yan, so may bago. Though, may very, very small difference, but, guys, bago na yan. Bagong kandila na yan. So, expect tayo ng possible reversal once again. Diba? Guys, very, very clear. That is how we define liquidity in the market po. Isa pa, liquidity, bago. Anong ginawa? Swinip. Okay? And ano nangyari? Umangat ang market. Kahit pa paano. And now, may bago na naman tayo binabantayan. Low. Ito, nagamit na to eh. High. So, ganun. That is one way to look at the market. Oh, ganda oh. Ganda ng reaction. Price action, guys. Nag-react. O dito, bakit nagkaroon dyan ng mataas na wick?
Guys, ito oh. Meron din dito na order. Ayan. Hindi nyo need na tumingin sa pinakataas. Every swing high and swing low, guys. Oh, nag-short bigla. O, bumamba siya saglit. Kaso, ano nangyari? Kulang yung pagbaba niya. Kaya, kukuha pa siya dito sa taas. Kumbaga, kulang yung buwelo niya. And kumuha siya sa taas, sumobra siya, tingnan natin if anong gagawin niya dito. Meron pa tayong dito saka dito. So, madami yung layer ha. So, isa lang dyan ang gagawin niya. Pwedeng dito na siya mag-bounce, pababa. Or pwedeng tumuloy pa siya sa taas para bumaba. So, I hope that by now, you are getting the point of when we see liquidity. Madaming orders na nakaabang. Okay? Tingnan natin. Yun. So, dito lang siya. So, gamit na yan. So, ngayon, meron tayong bago liquidity. Itong pinakatok-tok. Itong nasa taas, hindi pa nagagamit, di ba? Meron pa tayo dito sa baba. Oh, swing low. Ayan. What? So, guys, that is the first version or area of liquidity. Swing points, highs and lows po. Yan natin if magkakaroon ng reaction sa mga lines na yan. Oh, reaction. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng reaction, oh. Ni-reject. Oh. Tingnan natin kung taas. Oh, tingnan natin yung reaction. Oh, nagka-reaction, bumagsak. Umangat, ni-reject ulit. Okay, kinulang. Hindi niya kinaya bumaba. So, anong gagawin niya? Edi, kuha pa siya dito ng lakas. So, tingnan natin if enough na itong lakas na to sa kanya para bumagsak siya. Hindi. Wala na. Pagod na siya. So, like, hindi niya na kaya sumunod. So ngayon, ano yung next na titingnan niyang for order? Ito. Ito pinakatuktok na to. Tingnan natin na kung i-reject niya dyan. So ngayon, hindi siya tumuloy. But that's okay. So don't worry about that. So ngayon, okay. Kumuha siya ng liquidity dito. May rejection tayo, di ba? Meron pa tayo liquidity dito na hindi pa nagagamit. So, that is part 1. Liquidity as a swing point. But, bakit? Bakit dyan nagbabounce yung price? Okay? So, ito lang po yan, guys. When we have a liquidity, okay, may target lang yan. Mismiti na target. Ibig sabihin po, what do I mean when I say may tina-target? I want us guys to replay. I'm going to remove all of my drawings here. Okay. Let me remove all of my drawings. So, now, I'm going to replay it back here. Bakit ba tayo ganun? Kasi po dalawa lang yan. So, let me drawing. Wait lang natin ha. Medyo pangit pa yung itsura ng market natin. Ayan. Ito yung lang yung market natin ha. So, abang tayo ng swing high and swing low na obvious. Wait lang po. Abang tayo. Eto, meron tayong swing high and swing low na obvious dito. Swing high, swing low. So, ganito lang yan. Liquidity acts as a gas station para makarating sa target liquidity. Or target, sige, target na lang. Ngayon, ibig sabihin, if nagpunta siya dito, ano ibig sabihin nun? Tatargeting niya yung kabila. Ganun lang yun. If nagpunta siya dito, tatargeting niya yung kabila. Okay? So, tingnan natin if we are correct. Ngayon, remember, it serves as a gas. It serves as a gas. I'm waiting for that reaction. Though wala pa tayong reaction na maganda-ganda. Okay. Kumuha na siya ng gas. Ngayon, ang tanong, enough ba yung gas? Kasi guys, if hindi po enough yung gas niya para makarating siya dito sa destination niya, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? So,
gagawin lang yan, kapag ka hindi enough yung gas, kukuha pa siya ng gas sa ilalim. Asan ba yung bagong gas natin dito? Eto na. Yan na. So, if hindi pa po enough tong nakuha niya dito, like, ito diba may gas tayo dito, gas station. Second gas station, guys. Ganon. Oh. If hindi enough, edi kuha ulit ng energy. Kuha ng gas. Hirap. Hirap umakyat. Diba? Hirap siya umakyat. Plus, if ito yung target ko, patay tayo dyan. May humarang. May humarang, diba? So, expect nyo, there's a chance na kapag nagpunta yan dyan, kukuha muna yan ng gas sa baba para mapuntahan niya na yung target niya. So, tingnan natin. So, ito ngayon ang bagong gas stations natin. Okay? So, ngayon, actually, nagkaroon na naman tayo ng bagong harang. Asan yung bagong harang? Ito. Remember ha, swing highs tayo. Highs and low. Oh. Kaya yan may linya. Oh, high, low, high, and wala pang low. So, yun yung reason. Ba't kaya minamarkan? Meron dito nakaabang ng short or gusto mag-sell. Dito may nakaabang ng buy. Bakit? Kasi nung March 11, madaming bumili dito. Nung February 21, madaming nagbenta dito. Parang ano lang yan kaibigan. So, nagbenta ako ng ganito nung araw, nung ganito yung price nung coin. Ganon lang siya. So, sabihin, there's a chance na maulit lang ulit yun. Psychology ba ng tao? Di ba? Oops. Ayun, kumuha siya ng gas. Hindi enough. Bumagsak pa siya. Pero tingnan natin. Baka okay na yan. Okay. So, lagyan natin to. So, nahihirapan pa din siya umangat. So, kukuha lang yan ng kukuha ng gas hanggang ma-reach niya yung final target niya. Gagawin kong color red yung or dilaw yung final target ha. So, tingnan natin ha. Kung paano yung gagawin niya movement. Oops. Nagtatry siya kumuha ng gas. Oops. Sige. Abangan natin kung paano siya kukuha ng gas sa mga area na yan. Para makarating sa final station niya. Oops. Kumuha na siya ng gas. Ang ganda kaso hindi talaga sapat. So, kuha ulit. Di ba? Kuha ulit. And that is how liquidity works, guys. Oops. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, ngayon, tanong. Bakit to bumagsak dito? Ba't siya nag-react? Di may liquidity. May order. Bumagsak. So, ngayon, ano mangyayari? Kailangan niya sirain tong area na to. Paano niya sisirain? Bebuelo siya sa baba para umangat, para magkaroon ka ng break of structure dito, para masira yan. Paano mo masira yan? Bumuelo ka sa ilalim, kumuha ka ng liquidity. Asan liquidity dyan? O, yun. Kinuha niya. Enough na kaya yung bebuelo na yan? Or bebuelo pa siya sa baba? Okay na siguro yan. Umangat na siya. Nahirapan. Nahirapan. O, bumuelo pa for another time. Tingnan nyo kung paano siya bumuelo. Kumuha siya ng gas dito, umangat, hindi enough. Anong ginawa niya? Kumuha siya secondary ng gas. And ang ganda nung pag-angat, Ang ganda nung angat natin. Ang ganda nung pag-angat. Talagang lipad na lipad. Kaso, anong problem? May liquidity dito. May liquidity dito. Madami pong nakaharang. So, ano expect natin, guys? Babagsak din yung price. Okay. So, dito, nanlalaban siya. Tinatry niya. Diba? Yun. So, ano tong ginawa niya dito? Ba't bumagsak? Ano to? Liquidity po. Kumuha siya ng liquidity. Diba? Bumelo. Hindi naman kasinid na pinakailalim, guys. Pwedeng ganito lang. That is enough. Ngayon, malapit na ba tayo sa target? Oops. Meron pa tayong tatlong harang bago makapunta sa target. And isipin nyo guys, na kada harang humihina yung market natin. Ibig sabihin, pagka nandyan na siya, babagsak yan. Or if hindi siya dyan babagsak, baka dito, tas saka siya babagsak. The more na mas madami siyang binabangga na harang or liquidity zones, the more na masihina yan and kailangan niya magpagas. So at least right now, we are aware, okay, gigets ko na sir. Ang target natin na area is yun nasa taas. Kaso hindi niya kaya. So bumababa muna siya, nagda-downtrend muna siya to get gas para ma-reach niya tong area na to. Let's watch. Okay, nag-react siya dito. So
At least ngayon, sira na tong gas na to. Kaso may bagong pumalit. Oh, ngayon, meron tayo dito, gas station. Okay? So, refill yan, refill. Kuha tayo ng energy. Pero technically guys, in a way, no, nakikita nyo yun, mas lumalapit tayo sa target natin. Wait natin. Yun. Oh, kumuha ng gas. Ganda reaction. And there we go. Nakuha na din natin yung target natin finally. Okay? So I hope that you guys get the first concept. Liquidity acts as a gas station para makarating sa target. And the first kind of liquidity, once again, is for session 6, diba? We have talked about liquidity, the SMC, smart money concept, tapos liquidity theory. Yan. Session 7, we have talked about smart money concept, liquidity as a swing point. Or sorry, swing point as a liquidity. And there we go. So remember, dalawa lang yan. It's either nasa taas ang tinatarget niya o nasa baba. So if nakita nyo na ang price is pababa, may tinatarget yan probably sa baba. Hindi lang natin alam kung ano yung tinatarget na dito sa baba. Ba't ganun yan? So once natapos na siyang targetin niya nasa baba, tatargetin niya na yung opposite side. So ibig sabihin, baka ito targeting niya, ito, or even itong pinakatok-tok na to, or even ito. Pag na-target niya yan, probably may orders sa baba. Like meron gusto mag-long sa baba. So bababa ulit yung price para kunin yung area na yon, tas angat ulit yung price. Ganun guys ang laro ni market. Kinukuha niya po yung mga orders, hinahanap niya para magtuloy-tuloy siya. Kasi yung orders na yon, yun yung gas niya. Without those orders po, hindi gagalaw ang market. And we are now done with our session number 7, which is swing point as a liquidity. And I hope that you guys really understood the very concept, the very fundamental concept ng smart money. Kasi yung mga liquidity na yan, dyan sila nagpe-place ng orders. Kaya grabe yung reaction. Tingnan nyo, kada tama sa liquidity, angat. Tama sa liquidity, angat. Tama sa liquidity, angat. Kitang-kita natin yung ginagawa ng mga smart money. Okay, so for session number 8 po, we are going to talk about the second liquidity, which is smart money concept. Okay, relatively equal structure as a liquidity. Okay, ayan. See you guys sa next lesson natin.